Magandang araw mga kababayan ko. Sa pag-usapan natin 'tong naging panayam ni Senator De La Rosa kay Mr. Ted Filon sa kanyang radio program. So ito yung time na nasa Senate premises pa itong si Senator Bato de la Rosa at nagkaroon nga ng chance ang mga reporters para ma-interview siya. So ito yung isa niyang interview na hinding-hindi ko makakalimutan. At dito nasagot talaga lahat ng mga katanungan ko sa isip ko. Kasi siyempre all along parang iniisip ko, bakit ganito? Ba't ang ganito nangyari kay Senator Bato de la Rosa? Ano nangyari dito? Ganyan, 'di ba? So sabi ni Mr. Ted Filon, marami daw ang nag-throwback dun sa mga naging panayam ni Senator Bato de la Rosa prior dun sa paglalabas ng ICC warrant for him. So madami daw ang nag-throwback ng mga videos dun sa mga sinabi at mga linyahan ni Senator Bato de la Rosa way before, katulad nung kay Trillanes. Example yon, yung sinabi niya, ngak-ngak ka ng ngak-ngak, make my day, sumama kapag hinuli ako, yung mga ganyan, 'di ba? Tapos biglang nakita ng sambayan ng Pilipino kung paano siya nagkukumahog paakyat ng hagdanan sa pagtatago sa NBI. Meron pang isang panayam, sinabi niya 'pag dumating daw yung arrest warrant ng ICC, ay he will be man enough. Haharapin niya, hindi daw siya takot. So ano nangyari? So ang tanong ngayon ni Ted Filon, how do we reconcile that? Kasi dati, nag-aangas ka at lagi mong sinasabi, pinagmamalaki mo na hindi ka takot sa ICC. But then, eto kung naglalabasan ng mga videos na nagkukumahog kang umakyat ng hagdanan para makapagtago sa mga huhuli sa'yo. So alam niyo ba kung anong sagot niya? Sabi niya, basic human instinct daw yun at self-preservation. Hindi daw siya tanga para magpahuli. Yun ang sinabi niya. Okay? Sabihan na daw siya ng sambayan ng Pilipino, ng mga tao, mag-trend man daw siya na as duwag, ganyan. Eh, gano'n daw eh, it is what it is. So, talagang ayaw niya talaga magpahuli. 'Yun ang sinabi niya, na hindi daw siya talaga magpapahuli dahil hindi daw siya tanga. Senator Bato, naging PNP chief ka. Huwag niyo pong kakalimutan 'yun. Hangang-hanga sa'yo ang maraming Pilipino dahil sa tapang mo nung mga panahon na nakaupo pa yung amo mo. Nung nasa posisyon ka pa bilang Chief PNP, marami ang humahanga sa'yo kaya nga naging senador ka. Ngayon sasabihin mo ganito, hindi ka magpapahuli dahil sino naman daw ba ang tangang magpapahuli? Ganyan ang sabi niya. So tinanong ulit ni Ted Filon kung bakit niya naging pahayag yun. Kung bakit niya naging pahayag yun, alam niyo ang sagot niya. I suggest guys, balikan niyo 'tong interview niya na 'to. Mahahanap niyo 'to dun sa segment ni DJ Chacha at saka ni Ted Filon, yung kanilang radio program sa TV5 yata 'to if I'm not mistaken 'no. So balikan niyo 'tong interview na 'to para kayo na lang ang bahalang humusga, pero this is just my judgment on that interview. So pagkatapos niyang sabihin yon, bigla niyang pinasok 'no, itinawid niya, kumbaga pinilit niyang iswak dun yung paninisi kay President Bongbong Marcos, kundi ba namang hinampil. Anong kinalaman ni President Bongbong Marcos sa katarantaduhan na ginawa ninyo ni Digong, 'di ba? Anong kinalaman niya dun? Ngayon sinisisi niya ngayon si President Bongbong Marcos, alam niyo kung bakit? Nangako daw sa kanya si President Bongbong Marcos na kahit anong mangyari, hinding-hindi daw papapasukin ng ICC dito dahil his exact words daw ay walang jurisdiction ng ICC dito sa Philippines at 'wag daw maniniwala si Bato de la Rosa sa mga huli-huli na ganyan, pananakot lang daw 'yan. Kasi hindi daw niya hahayaan na mahuli si Senator Bato de la Rosa. Yan ang sinabi ni President Bongbong Marcos nung time na yon, nung dating-dati pa. So sinisisi niya si President Bongbong Marcos bakit siya nag-angas. Kasi all along pala, ini-expect niya na tutuparin ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang pinangako sa kanya na hinding-hindi siya papayag na mahuli ito si Bato. Eh, teka lang ha. Puwede pa siguro nating ilagay sa sitwasyon na ise-save ka ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., maaari ka niyang sagipin, eh.
'no? Pero ano yung naging ugali niyo sa kanya? Yun yung katanungan dito. Ano yung pinakita niyo? Naging mabait ba kayo sa kanya, 'di ba? Para gawin niya 'yan sa'yo. Naging mabuti ba kayo sa kanya? Eh, 'di ba ang ginagawa niyo lang naman, manira. Ginagawa niyo lang ay siraan ang kanyang administrasyon, simula't simula. Binaboy niyo ng husto si President Bongbong Marcos, bakit ka naman niya sasagipin, 'di ba? Tahimik lang si PBBM pero alam niyo sa totoo lang walang pakialam 'yan, eh. Alam niyo 'yun, kahit na nga 'tong impeachment ni Sara Duterte, matagal ko na 'to sinasabi, walang pakialam si Bongbong Marcos sa nagaganap na impeachment. As much as possible nga ayaw niya talaga ma-impeach si Sara. Sinabi niya na 'to noon na nakiusap siya sa mga kongresista na 'wag nang magsampa ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, 'di ba? So ngayon, hinahayaan na lang niya kung ano talaga yung magfo-flow, kung ano talaga yung gusto ng mga kongresista, kung ano yung gusto ng ilan sa mga senador. Hinahayaan na lang niya, binibigyan niya sila ng freedom to decide. Natatandaan mo pa, Senator Bato de la Rosa, nung time na ito'y may PIDEA leaks. Natatandaan mo yon yung kay Morales, kay Maharlika, tapos nandun ka pa, nakiisa ka pa, 'di ba? Pasabi-sabi ka pa na totoo yung mga dokumentong pinasa na talagang nandun yung pangalan ni President Bongbong Marcos sa listahan ng mga narco list. Sabi pa, totoo to kasi may butas ng puncher. Tanga, bobo. Papaalala ko lang 'to sa'yo, Bato de la Rosa, sobrang binaboy niyo ang pangulo natin. Ang bastos mo. Nung time na nanunungkulan yung amo mo, tahimik na tahimik kahit puro kabalastugan ang ginagawa. Totoo lang, maglapagan kayo ng mga nagawa, ng mga na-accomplish sa pagiging presidente. Ang ina, walang-wala si Digong. Bobo lang talaga ang mga DDS at mga ibang Pilipino na hindi nila nakikita ang ginagawa ni PBBM para sa mga mamamayang Pilipino. Kasi akala nila sobrang ganda ng pagpapalakad ni Digong nung time na, "Oh, si Digong lang ang nag-save sa'tin sa COVID. Kundi dahil sa kanya hindi tayo makaka-survive." Ulul. Hinututan pa nga tayo ng husto ni Digong nung time ng COVID. Yung suki ng inang face mask na yan, hindi naman talaga kailangan yan, eh, nagmukha lang tayong tanga. Kasi pinagsusuot tayo, nire-require tayong pagsuotin ng face mask dahil nga nagbenta sila sa sambayan ng Pilipino ng face mask bilang requirement dahil nga sa COVID, when in fact hindi naman talaga yan kailangan. Kailangan lang nila ng datong. So tanungin ko kayo mga DDS na patapon ng buhay, kayo kung may bumabalahura at bumabastos sa inyo, sinisiraan kayo, ganyan, anong mararamdaman niyo? Itong tao ba na 'to ay ipagtatanggol mo pa? Ito bang taong 'to sasagipin mo pa sa kapahamakan? Tanong lang, lalo na sa mga ugali niyong mga basura.